Nakaharap ni Magnus Carlsen ang sumusuki kay Wesley na si MVL sa early edition at sa late edition naman napalaban si Hans Smoke Niemann ng championship. Unahin natin ang laban nila Magnus nag-E4, C5 si MVL. Aba, sinalubong talaga ng Sicilian pero Knight E2 variation. Medyo nanliligaw si Magnus. Sabay nag-Knight C3, Knight F6 pero dun din pala ang uwi. At nag-E5. Okay, so ito po ay Sicilian Sveshnikov na. Bishop G5, nag-A6 paalis sa knight, umatras, at nag-B5 habol para mag-B4 at nag-knight D5. Ayan, at kasi mag-B4 na, yan talaga ang theory niya, nilalagay ang knight sa gitna, pressure na rin sa knight, nakapin, at nag-B-bishop E7 dito, kinapture na, interesting line, at nag-C4. Yan ang medyo kakaibang timpla na in-apply dito ni Magnus. Kasi po, ang madalas ginagawa dito, C3 lang eh. O pero dito, nag-C4. Knight D4 pasok. Knight C2, salubong muna sa knight. At nag-bishop B7. Kinapture, capture, nag-bishop D3. At yan ang lumalabas sa novelty. Kasi ang old line ay yung kumakapture sa B5. Sino ba ang mga tumira niyan? Eto po. Naitira nitong nakaraang taon ni Vincent Sigues, 1891 ang rating, medyo mababa, ano? At ni Sir J. Kalugin, ayan, 2413. Oh, Kalugin, nangangalug ba to? Ayan, ang mga tumira. Okay, at balik tayo sa new move ni Magnus. Bishop D3 at nag-castling. Castling lang, kumapture sa C4, Bishop takes C4 at nag-Rook E8, tiniret ang pawn sa E4. Queen D3 angat lang, depensa. Rook B8 ang plano ni MVL, sisimplihan ng tagpa sa knight, tapos may capture sa B2, kaya agad nilagyan ng solusyon. Nag G6 para i-atras ang bishop, nag Rook AC1. Ang gusto dito ni Magnus ay simpleng develop lang, iwas sa pressure ng diagonal, kontrolin ang C-file, pero dito mga kamatsas ay binigyan ng bad move ang tira na yan. Dapat daw po ay tuluyan ng capturein ang pawn sa A6. Yun nga lang, syempre ang nakakapangamba dito, kakapturein, capture, tapos mag-queen A5 na tipong may isolated pawn sa D5, tapos opposite colored bishop. Yan ang inaalala dito ni Magnus na tipong mahirap nga naman sa puti. Kasi kahit lamang ka ng isang pawn dyan, kapag opposite colored bishop, ang daming mga tabla-tabla, tabletas yan mga kamatsas. Kaya kinonsider muna ni Magnus na iwas muna yung tore pero ayaw ng computer, no? At iniwas na rin ni MBL ang nakahang na pawn. Bishop B5, pang-istorbo muna sa development ng tore, nag-Rook E6. Aba, kala ko babalik dun, no? Rook E6 lang, ayaw pa istorbo, mini-maintain ni MBL ang control niya sa E-file. At nag-bishop C6, ayun, sinalubong na para wala na talagang potential nakaka-capture sa knight. At gusto ni Magnus knight versus bishop ang lalabas na minor piece na matira. Umiwa si MBL. Good decision. Kasi po, tingnan nyo, imagine niyo po capture. Tingnan nyo naman, ang bishop, bad. Tapos yung knight, very strong sa gitna. Nang lalamang talaga sa endgame outcome itong si Magnus. Kaya napilitan si MBL na mag-bishop C8 at kinapture na ang bishop na ayaw din ng computer. Masyadong maaga pa siguro. Dapat daw ang tira is A3 muna. Ay, oo. Ang plano dito, halimbawa, mga kamatsas, mag-bishop G7, mag-B4, igagapang ng paunti-unti ang pawn, iyahatid sa B5, iyahatid sa B6, killing it softly kung tawagin yan, di ba? Killing it softly. Pero, kinapture kagad, nainip kagad si Magnus, kinapture at nag-Rook D1. Yan naman ang plano niya na natanaw niya, okay, capturing ko dark square bishop mo, same colored bishop naman tayo, di naman opposite yan, babagsak pa ang pawn mo sa D4. Yan ang naging decision dito ni Magnus. Lamang pa rin naman, kung ako parang gusto ko rin tong plano na to, mas simple. At nag-Rook B4, ayaw ibigay dito ni MBL, yakap na yakap muna sa pawn. At nag-A3, talagang pinoprovoke niya yan, then Rook B8. Na ang plano niya ng pag-provoke ng A3, pag kinapture ang pawn sa D4, magkahatawa ng capture-capture dyan, meron namang kapalit. Mayroong Rook takes B3. At nag-Queen takes D4. Queen takes D4,
Okay. Hindi nga pala pwedeng capturein. May bishop D5. May double pa. Napaking G7 si MBL. Ayun. Para iwas na rin sa diagonal para pag nag-bishop D5, ano? Nakita nyo po, no? Kung papansinin nyo ang human nerve na may pressure kasi. Pero dapat daw ang tira is bishop B7. Okay. I-exchange ang bishop na kapag nakipag-capture-capturan, may weak ang puti sa B3, lamang man ang pawn, pero rook and pawn ending pa rin. So, malaki pa rin ang tsansa na magkaroon ng drawing outcome or drawish position. O, balik tayo. Pero nag-king G7 lang, B4, yun lang. Yun lang. O, naigapang eh. Saka pa lang nag-decide mag-bishop B7 at nag-B5. Kaya nag-decide na ganyan para talagang kung capturein man, at least nandyan na yung pawn, may pass pawn na kagad. At kinapture talaga. B takes C6, rook C8, nag-F3. Ayan, para makagala-gala na yung tore, rook D5 at walang pangamba sa E4 pawn na baka bumagsak pa din ipensahan. At nag-king F6, syempre king must be active pagdating sa endgame. Ika nga, nag-rook D5, tineret ang pawn at nag-rook A8. C7, binalikan, napitasan. Aba, ay 2 pawns down na. Rook E7, so para bawiin ang pawn, nag-rook A7, king E6, A4, king D7, rook B7. Yun lang, yun lang. Walang chance dito na makaalis ang tore. May rook B8. Ganyang ka-powerful ngayon lumabas ang pass pawn. So nag-rook E5 para kahit papaano yung mapigilan ang progreso ng isa pang pass pawn at nag-king F2. Okay, king must be active. Gamitan na ng matinding principle pagdating sa endgame. Nag-D5, capture, nag-rook B5. Ayun. So ito na po yung flexibility and realization. Okay, naparok D2 check dito si MBL. Kumbaga parang pinupukaw dito ni Magnus sa sige, capturein mo yan at may capture ka sa pawn, babagsak ang pawn ko, pero sisimplihan lang po ng napakasimpleng king and pawn ending. Naalala ko tuloy yung laro ko kay Magnus na na bot, no? Parang ganito, sabay grabe, sabay daan doon, no? Sa sobrang layo ng king, ismash lahat yung pawns na yan. Ubus yan, mga kamatsas. Ganong kahusay si Magnus sa endgame, ano? Pero hindi napukaw dyan si MBL at nag-rook D2 check, king E3. Yan ang mga binibiling tira na. Kung ako baka mag-king G3, ayokong ibigay yung pawn sa G2. Tinagpas, binigay talaga ni Magnus. Rook D5 check, king E7 at nag-rook E4 check. Ba, layo ng king King F6, ayun, saka nag-rook D7 at pupunta yung tore doon para umismash ng pawn dyan sa 7th rank. At dito, okay, pinagpatuloy ni MBL yung kanyang pang-i-smash. Ayun, may rook D8 ng paparating. Babagsak isang tore na to. Kala ko ang kuntirya lang ay yung pawn F7, pero pag rook C4, ang balak po ay mag-rook D8 na. Abay, delikading. Nag-rook E8 check, king D3. Ayun, para kay papaano, hindi pwede mag-C8, may trap. O wag tayo may excite pagka mga ganito, mga kamatyas, matsyag. O pag capture, may check, may bawi sa D7, tagilid pa. Kaya napatira ng king C2 para walang mga check-check sa ilalim. Pero patuloy ang pangliligalig, yun nga lang pag rook dito, mga kamatyas. Totally hopeless. Paano pipigilan ng C8? Nanalo si Magnus. Nag-champion siya. Parham magsudlo white at black si Nima nag-knight F3 D5. C4, English opening ba? English talaga gusto dito ni magsudlo. Bishop E7, nag-castling at nag-B3. Aba, ayaw naman mag-D4. Double piangketo ang gusto. Nauuso ngayon yan, mga ideas nila Nakamura. Ayan, mga double fiangketo. E3, parang tinira din ni Magnus ito. Isa sa mga laro niya. C5, okay. May planong magdi-D4 yan Queen E2, kakaiba timple nito. Pero English pa rin po ito, no? Yun nga lang, medyo hindi siya yung main line. Mga variation na hindi ganong gamit Queen C7, angat lang para ipoporma na ang mga tore. Knight C3, Rook D8, okay, develop, Rook AC1. Ayan, kompleto na rin, naka-develop na puti.
At ganun din naman po ang mga tore ng black. Kumapture sa D5, E takes D5, nag D4. So hanggang dito po ay bookline pa rin. Bishop F8 para mag-take effect na. May pressure na kahit papaano. Nandyan ang queen sa E-file. Nag-knight A4. Talagang gustong iritahin dito ni Magsudlo ang C5. At lumalabas na novelty dahil ang old lines na nagawa na dito ay may tumira ng knight E5 at may tumira ng knight to B5. Naitira noong 1989, 1986 at 1968. Ang tagal na pala nito mga kamatsas. Grabacious pala yan. Ang tagal na pala ng ganitong position. Pero balik tayo sa new move 2025 by Magsudlo, knight A4 at nag-knight E4 pasok. Kumapture sa C5, capture. Kasi kaya hindi po kumapture yung black sa D4 kasi mas matindi magiging pressure lalo na ang queen na sa C5. At nag-knight D2 para mapaalis yan at magkaroon talaga ng pressure ang black sa C5. Knight B4 by Niemann ay susundot doon sa A6. Malakas nga, malakas. Kumapture sa knight, capture at nag-bishop A3. Ayun, na bad move si Magsudlo. Dapat daw po is capturein ang tore, rook takes D8, tapos rook A1 para simpleng depensa ng pawn. Pero napakahirap magawa niyan sa side natin. Computer magagawa yan, pero sa atin, nakaporma na tore mo, parang lalabas, magiging passive para depensahan lang ang pawn A2. Pero kinakailangan balik. Bishop A3, nga naman, yung pawn sa A2 ay depensado ng queen, natirahan ng knight D3, nakapenetrate, nakapasok. Rook C3 at nag-queen A5. Okay, pressure. Nag-queen C2, rook C8. Yun lang mga kamatsas. Blunderations! Blunderations, nakasigaw tuloy si Kots. Nakasikwat ng sigaw. Dapat pala ang tira dito ay bishop A6 lamang. At pagtibayin ang knight sa D3. Yun nga laang talaga kasi nakaka-pressure. Baka manginain dyan, pero kung manginain man, capture. At syempre, bibitaw muna ng capture doon. Capture, knight takes C5, bishop takes C5. Ay, nako, hindi pala pwedeng may sundot na ganon. Matchas ang puti. Harang capture matchas. May ganon pala. Hindi pala pwedeng pagka-capturein. Na pressure si Niemann, abay binalikan. Dinipensahan ang pawn sa C5. Napa-queen B1 naman dito si Magsudlo. Hindi niya napansin ang tirang bishop H3. Pag umiwas, rook C7, B4. Sabay tingin sa taas Pag kinapture ng knight, di pa rin maliwanag Malabo pa rin sa akin. Pag kinapture yan, capture. Di capturein natin ng queen. Meron. Sabay rook C1 lang. Ganun lang. Kumbaga, yung rook C8 dito ni Niemann, nagbigay ng opportunity sa white na maka-equalize. Pero, masasabi ko pong mahirap makita. Mahirap ma-realize yung sundot ng bishop H3 sa gilid. Hindi biro. Balik tayo sa queen B1. Ano naman ang plano? Basahin natin. Queen B1. Plano. Iwas lang sa C-file. Medyo parang talagang hirap ipaliwanag ng babang Queen B1 dito. Parang natakot na hindi maintindihan no? Bishop A6. Okay, focus, patibay sa knight. At nag-rook C2. C4. Ayan tuloy. Napag-a-atake tuloy. Okay, so hamunan ng bishop to bishop. Capture. Bishop F1, King G8. Ayan. At nagkaroon din ng nerve dito si Niemann na baka mamaya magkaroon ng atake sa king niya, tumakbo lang. Pero hindi raw kailangang tumakbo. Sugod, atake, knight B4. Yun. Halimbawa kung bababa dito, H5 na daw. Ayun lang. Sa bagay, hindi naman pwedeng galawin yan o capturein man kasi laging may hang na knight sa A4. Yan ang mga gusto ng computer. Matututo rin tayo by observation na tipong pasugod, may pressure, yun ang mga dapat na mamana natin or makuha natin
O balik tayo sa King G8 na ginawa at nag-Knight B2. Ayun, good move. Okay, pang-neutralize nga naman sa C4, sa Knight, at kinapture na. Takes. O di ito na lang ang problema. C3. Paspon nga lang. Baba, yun. Naku po. Naku po, Queen A1 pala tamang timpla dito. Para mamaya patong, at least nandyan, nakatreat pa rin. Ang galing, ano? O kasi magamit yung C1 square. On point talaga ang computer. Kasi pag Queen C1, mangyari yung tore, walang uusugan o iisugan sa uusudan. Ano bang tamang term doon? Usog. Walang pupwestuhan eh. Capture at nag-rook C7. O, ayun, para aangat naman at talagang maniguro na hindi babagsak ang pawn sa C3. Yun nga lang mga kamatsas ay bad move ang binigay. Bakit kailangan mag-focus dyan kung di lumipad ka at mangalikot ka, parang ganon. At halimbawa mag-King G1 para proteksyonan ay mag-Rook E, D8. Capture, ay may backrank attack. Pag umiwas, papasok naman, ay antibay na ng tore, anang pawn, antibay pa ng mga tore. Ipit pa ang puti. Yun ang mga kailangang makita natin at matutunan nating pagpapalipad ng mga pressure, ano? Pero dito nag-Rook C7 eh. Rook D4, Rook EC8, Queen D1. Okay, nako, kailangan matalas ang mata natin. Backrank mate. Ayun, pasingaw lang. Kaso bubagsak na yung pawn sa E4. Naku po, tumagilid pa si Niemann. O, bagsak yung pawn eh, maliwanag eh. Queen B5 checking, G2, Queen C6 pin. At nag-Queen F3, suporta. At nag-Queen A6. Susundot dito. Ano ba oras? Wala na palang oras si Niemann. Kaya pala medyo bumaba na ang quality ng tira niya. So 4 seconds, dying seconds na eh. 28 seconds pa si Magsudlu. Ang tamang tira po ay Queen to G6. Para yung tore mapanatiling di makagalaw at nakapin ang tore nga naman. O nga no? Pagbababa naman ay maximum paspo naman yan. Magsisito na. Ayun, Queen G6 ang good move, ano? O, pero balik tayo sa Queen A6. Nagbabalak na susundot. Nakawala na yung tore. And cover pa yung D3 square. At nag-King H8. Nako, ito na naman. Na-nerve na naman, ano? O, talagang todo ilag. H4. F6. Yun siguro plano niya. Pero ano plano ng F6? Bakit kailangan mag-F6? Queen E4, Queen B5, Queen D3, Queen C6 check. Ayun. So dito po Queen E8 ang accurate. Pero Chumek, E4. Okay, dapat naman daw dito King H2 lang. Yan, King H2. Ay oo, kasi ito na plano mga kamatsas eh. Yan ang nakikita kong plano. Mag-Rook C4 na tatakpan na hanggang sa mapabagsak yung pawn. Pero dito nag E4, Queen B6, Rook D8 check. Ayun, accurate move ay Rook C4. Yan, para takpan na talaga at makuha na. Pero Chumek, obligado, King H7 and bumalik, Queen C5 para naman sapatan ang support at wag bumagsak ng ganun-ganun lang ang pawn sa C3. Pero bad move pa rin. Dapat daw ay Queen to C6. Okay? At the same time, meron pang F5 na, di ba? Kahit pa paano, pressure pa rin yan eh. Pero Queen C5 pumunta, nag-E5 check. Ayun ang kaibahan ng Queen C6 sa Queen C5. Yun ang kaibahan. King G8, nakapingas ng king side. Check. Ayun, sakto pa rin. Kaso may harang eh. May harang. Ayun, grabe na isahan. Kasi dito mga kamatsas, pag kinapture yan, takes. Napakalapit, lalapit yan, tagpas ang pawn sa C3, lalabas. Magiging 2 pawns up ang puti pagka bumagsak yung pawn sa C3. Very easy for white. Sa madaling sabi. Kaya napilitang Queen C5, umiwas, nakapingas pa sa G7. Ayun, naisahan si Niemann. Queen E4, okay. Pwesto-pwesto lang ng Reyna. Paano kung capturing to? May capture dito. Pwede na ba? B4 kung counter attack. Iniisip ko sana kung ito eh. Kaso may Queen takes F2 dito kung nakikita. Pero winning pa rin. Kasi may ganun naman eh. Check sabay kuha yun eh. Two connected pass pawns. Winning pa rin. So pwede pa rin pala yung Rook takes C3 kung tutuusin. Idea kasi niyan pag kumapture kuha din doon eh. Pag kumapture sa Queen kuha sa C5. Ayun, pero
B4 ang ginawa dito ni Magsudlo. Nakipagsabayan na. Oo nga no, may rook C4. Ganun na lang. Okay. Okay. Pero 3 versus 1 sa king side. Okay, pantay lang dito. Pero tingnan natin. Tingnan natin. Check. Tingnan natin. Yun nga lang. Yun nga lang. Wala, makapal yan. Makapal yan. 3 versus 1, makapal yan. A5, Rook D6, Rook F7, ganun. At okay. So next target yung pawn sa A6. Rook F5 para walang mga likot-likot check. Rook G6. H5, Rook E6, G4. Okay. Ayun, unti-unti lang. Islog-islog lang. Waiting lang din si Niemann. Yun lang, pagtira ng King D5, obligado bibitaw sa 6th rank Obligado bibitaw. Ayun, nakapasok. Nakapasok. Okay, boundary muna para di makalapit sa pawn. Kaso may mga waiting. Rook B4. Ayun ang mabigat dyan. Ayun. Pagtira Rook G6, suportado na. Nag-champion po si Magsudlo. Resign si Niemann.